Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nakakuha ng mataas na satisfaction ratings ang Armed Forces of the Philippines o AFP para sa tugon ng Masa Octa Research Survey na isinagawa kamakailan. Pumalo ng 84% ang ratings ng hukbo mula sa isinagawang poll noong ika-10 hanggang ika-14 ng Disyembre noong nakaraang taon. Dahil dito, lubos ang pagkagalak ng Department of National Defense sa patuloy na pagkamit ng tiwala ng mamamayang Pilipino sa AFP. Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense na hindi layong pataasin ang tensyon sa West Philippine Sea sa pagpapatupad ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Kinumpirma ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Diodoro Jr. na sinimula na ng DND at Armed Forces of the Philippines ang pagpapatupad ng mas pinaigting na maritime security ng Pilipinas. Naging posible ito dahil sa pagpapatupad ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC. Ayon kay Teodoro, dahil sa CADC, mas palalakasin nito ang kakayahan ng Pilipinas na maipagtanggol ang teritoryo at exclusive economic zone nito. Aniya, ito ay upang malayang mapakinabangan ng mga Pilipino ang mga likas na yamang nakapaloob sa karagatan ng Pilipinas. Matatandaang nagpahayag si China President Xi Jinping na paghandaan ang posibleng mangyaring military conflict sa karagatan. Sa kampo naman ng AFP, nilinaw nito na ang pagpapatupad ng CADC ay hindi layong pataasin ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ito lamang ay pangkalahatang plano ng bansa sa pagprotekta sa maritime territory ng Pilipinas dahil umano sa napakaraming isla nito. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Pumalo na sa $14.2 billion ang kabuuang naipatupad na foreign direct investment ng Pilipinas. Ito ang kinumpirma ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na kung saan ito ay dahil sa mga foreign trips ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula noong Hulyo taong 2022. Samantala ngayong araw hanggang Biyernes ay nakatakdang magtungo si Pangulong Marcos sa Germany at Czech Republic para sa state visit. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Lebel ng tubig sa 8 dam sa Luzon patuloy na bumababa. LTFRB Chair Teofilo Guadiz III kumpiyansang maipatupad ang PUVMP. Nationwide consolidation umabot na sa 80%. Mga kawani ng MIAA walang dapat ikabahala sa modernisasyon ng NAIA ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista. 20,000 commuters inaasahang maapektuhan ng pansamantalang pagsasara ng PNR. PCG nagsimulang linisin ang Golden Mosque ng Quiapo para sa Ramadan. Kim Chiu at Paolo Avellino bumida sa Philippine adaptation ng K-drama series na What's Wrong with Secretary Kim. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Patuloy na nababawasan ang lebel ng tubig sa mga pangunahing dam sa kapuluan ng Luzon dahil sa matinding epekto ng El Nino.
Partikular dito, bumaba ng 0.23 meters ang level ng tubig sa Angat Dam matapos itong umabot sa 203.25 meters mula sa dating antas na 203.48 meters. Bagamat humina na ang El Nino ayon sa Pag-asa, inaasahang makakabalik sa neutral na kondisyon ang antas ng tubig simula sa susunod na buwan at magtatagal hanggang Hunyo, kung saan inaasahan naman ang La Nina phenomenon. Nilinaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na fake news raw umano ang programa ng ahensya kung saan namimigay ito ng ayuda sa mga senior citizen. Yan ang ating kumpirmahin sa ulat ni Daniza Lopez. Binigyang linaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na walang katotohanan ang kumakalat na impormasyon ukol sa programa ng ahensya para sa mga senior citizen. Sa nasabing social media post ay mayroong buwanang ayuda ang mga senior citizen sa payout ng programa. Kung saan paglilinaw ng DSWD, wala umanong programa ang ahensya na magbibigay ng 12,000 piso para sa mga senior citizen. Dagdag pa nito, mayroong natatanging programa ang DSWD para sa mga senior citizen gaya ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS at ang Social Pension for Indigent Senior Citizens na siyang naayon sa Batas Republika bilang 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010. Kaya't payo nito sa publiko lalo na sa mga online users ay maging mapanuri at kumpirmahin muna kung lehitimo ang nasabing post. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nasa 20,000 commuters ang posibleng maapektuhan ng 5 taong pansamantalang suspensyon ng operasyon ng Philippine National Railways o PNR sa Metro Manila. Ito ay mula sa datos na ipinahayag ng Department of Transportation o DOTR. Pansamantalang isasara ang PNR para bigyang daan ang pagtatayo ng North-South Commuter Railway o NSCR system. Bilang tugon at upang ma-accommodate ang mga apektadong pasahero, nakipag-ugnayan ang DOTR sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board upang mabuksan ang mga bagong ruta ng bus, pagtatalaga ng 25 air-conditioned bus at pag-i-issue ng special permits sa mga operator ng bus. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Level ng tubig sa 8 dam sa Luzon patuloy na bumababa. LTFRB Chair Teofilo Guadiz III kumpiyansang maipatupad ang PUVMP. Nationwide consolidation umabot na sa 80%. Mga kawani ng MIAA walang dapat ikabahala sa modernisasyon ng NAIA ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista. 20,000 commuters inaasahang maapektuhan ng pansamantalang pagsasara ng PNR. PCG nagsimulang linisin ang Golden Mosque ng Quiapo para sa Ramadan. Kim Chiu at Paolo Avellino bumida sa Philippine adaptation ng K-drama series na What's Wrong with Secretary Kim. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Kaugnay ang mga iba't ibang ahensya sa bansa na mahagi ang Department of Health o DOH sa Mimaropa, partikular na sa Oriental Mindoro, ng tulong medikal. Ito ay alinsunod sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair kung saan namahagi sila ng 2 medical transport vehicles na nagkakahalaga ng 5 milyong piso sa mga munisipyo ng Socorro at Bilalacao. Kabilang narito ang mga medikal na serbisyo gaya ng libreng konsultasyon, immunization program para sa HPV, mobile blood donation at iba pa.
Ang nasabing kaganapan ay bahagi ng programang naglalayong na makapaghandog ng serbisyong medikal sa mga malalayong lugar sa bansa. Walang tauhan ang mawawala ng trabaho sa Manila International Airport Authority o MIAA. Yan ang siniguro ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista sa mga tauhan sa paliparan. Narito si Danny Lopez para sa kabuuang detalye. Sa isasagawang modernisasyon sa Ninoy Aquino International Airport Authority o NAIA ay tiniyak ni Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista na walang dapat ikabahala ang mga tauhan ng Manila International Airport Authority o MIAA sa kanilang trabaho. Pahayag ni Bautista noong kamakailang anibersaryo ng ahensya, nasa kasunduan ng DOTR at SMC SAP Inc. ang pagpapanatili sa trabaho ng mga tauhan sa MIAA, maparegular man, kontraktual o job order ito. Layo ng modernisasyon na matungtong ng NAIA ang Global Aviation Transformation para sa pagpapabuti ng serbisyo at kalidad ng paliparan. Kaya't mensahe niya sa mga empleyado ng MIAA makibahagi sa pagbabalik ng magandang reputasyon ng NAIA kasabay ng isasagawang pagmamodernisa sa paliparan. Danny Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sinimula ng Philippine Coast Guard o PCG ang Opland Brigada Masjid noong ika-9 ng Marso sa Golden Mosque, Quiapo, Manila bilang paghahanda sa Ramadan. Ang Opland Brigada Masjid ay alinsunod sa paghahanda sa pagdiriwang ng Ramadan para sa ating mga kababayang Muslim ngayong araw ika-11 ng Marso. Ang gawaing ito ay kinabibilangan ng 100 Muslim personnel ng PCG sa pangunguna ni Coast Guard Ecumenical Acting Commander Alikman Borowa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Lebel ng tubig sa 8 dam sa Luzon patuloy na bumababa. LTFRB Chair Teofilo Guadiz III, kumpiyansang maipatupad ang PUVMP. Nationwide consolidation umabot na sa 80%. Mga kawani ng MIAA, walang dapat ikabahala sa modernisasyon ng NAIA ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista. 20,000 commuters, inaasahang maapektuhan ng pansamantalang pagsasara ng PNR. PCG, nagsimulang linisin ang Golden Mosque ng Quiapo para sa Ramadan. Kim Chiu at Paulo Avellino bumida sa Philippine adaptation ng K-drama series na What's Wrong with Secretary Kim. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.